Sa kabila ng tinatawag na all-out war ng gobyerno laban sa New People's Army, naniniwala si Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa na may pag-asa pa ang usapang pagkapayapaan. Kung papayagan, pwede naman daw magkaroon ng tinatawag na backdoor negotiations. Nakatutok si June Veneracion. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nito lang Disyembre. The Reds would never demand my ouster. They will die for me, believe me. That's the reason why I was able to convince them for a talk. Sa ilalim ng pamumuno ng isang Pangulo na aminadong makakaliwa, nabuhay ang pag-asa na sa pamamagitan ng peace talks, matatapos na ang matagal at madugong pakikipaglaban ng mga rebeldeng komunista. Pero nag-iba ang ihip ng hangin. Unang araw ngayong buwan ng Pebrero, binawi ng New People's Army ang kanilang unilateral ceasefire sa gobyerno, kasabay ng kanilang pahayag ng pagkadismaya dahil sa hindi pagpapalaya ng Pangulo sa may 400 anilay political prisoners. Sumunod pa rito ang pagkakadiskubre sa 3 sundalong pinatay ng mga rebelde sa Bukidnon. Kumasa naman ng Pangulo at binawi rin ang ceasefire ng gobyerno. Kasunod na ito ang pagpapatigil sa peace talks. I am not ready to resume peace talk. As I have said, I'd like to tell the Filipino people, peace with the communists might come in this generation. Pinaaresto na rin ni Duterte ang mga NDF consultant na binigyan ng safe conduct pass. Pero tiwala si Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa na may pag-asa pa. Pabor daw sa kapayapaan ng Pangulo. Kaya kung papayagan ng Pangulo, pwede naman daw magkaroon ng backdoor negotiations. We have no other way but to be optimistic, period. If you go into peace work, dapat optimistic ka talaga. Kung may mga setbacks as we are having now, continue to be optimistic and continue to work for peace. Maging ang 3 miyembro ng gabinete ni Duterte na kilalang makakaliwa, umapilang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa ngalan daw ng milyong-milyong Pinoy na naghihirap. Pero dahil malinaw daw ang deklarasyon ng all-out war laban sa mga komunista, mas malinaw raw para sa militar ang kanilang misyon. At sa pagkakataong ito, matatalo na nila ang mga rebelde. Ang sinabi natin is tactical defeat ng New People's Army. We will degrade their capability to fight. Our government, hindi lamang sa bilang ng kanilang mga tauhan na ating pipiliting may baba. Either magapi, mamatay, sumuko. Mula February 1, 9 na rebelde na raw ang sumuko sa militar. Tinatayang nasa 3,700 ang mga rebeldeng komunista. Pero ang paghahabol sa NPA, madaling sabihin, mahirap gawin. Napatunayan namin ito nang sumama kami ilang taon na nakakaraan sa operasyon ng militar sa kabundukan ng Mindoro. Matarik, masukal, mapanganib ang mga daan. May senyales na may mga rebelde, pero hindi sila inabutan ng mga sundalo. Isa raw sa mga posibleng dahilan, natimbrihan ng NPA ng mga sibilyan na may paparating ng mga sundalo. Kaninang hapon, nag-airdrop ng flyers ang militar bilang paghihikayat sa mga rebelde na sumuko na. Sa flyer, nakalagay ang tungkol sa Comprehensive Local Integration Program ng DILG. Ang mga magnanais sumuko sa gobyerno ay sasailalim muna sa magsusuri bago matanggap ang mga benepisyo ng programa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.